Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, noong nakaraan pala is nireview ko yung play ni Coach Tim Con. Sabi ko nga, winning play ng Gilas doon sa inbound play kung sa nakashoot si Chris Newsome. So, apparently, ang nag-drawing pala ng play is si Coach Josh Reyes. But anyways, mga Lods, hindi ko pa rin naman tatanggalin yung credit kay Coach Tim Con. Paikliin ko lang yung kay Coach Tim Con kasi as an head coach, marami kang iniisip eh. Yung nangyayari sa loob ng court, yung adjustment na pwede mong gawin dahil meron ka na nakikitang something different. So, nag-anticipate ka na for the future ng pwedeng mangyari. Pagkatapos, siyempre, tinitingnan mo pa yung kondisyon ng mga players lahat yan. So, doon pumapasok yung halaga ng mga assistant coach. Okay? Yung mga assistant coach na yan, kailangan talaga nanonood talaga sila ng laro kung yun nangyayari. And naintindihan nila yung system. Dahil pag di mo naintindihan yung system, mahirap magbigay ng suggestion or mahirap magsabi ng kung ano yung nakikita mo. Okay? So, ang mga assistant coach, hindi yan basta dapat nagsasalita lang na basta may masabi lang. Dapat talaga yan na ayon sa gusto mangyari ng head coach. But anyways, so dahil sa dami ng iniisip ni Coach Tim Con, nababurnout yan. So pagdating ng mga fourth quarter, lalo na sa mga dying seconds, minsan, kumbaga, nabablackout din sila. Tao din yan eh. Hindi sila makapag-drawing ng play, pero alam nila yung gusto nila mangyari. So doon sila tumatawag ng assistant coach, which is very good na acceptance na ginawa ni Coach Tim Con. So ito ngayon si Coach Josh Reyes, nag-drawing ng play. Ngayon, habang nag-drawing ng play yan, kagaya na sinabi ko, alam ni Coach Tim Con kung ano yung gusto niya mangyari. Pero hindi lang niya mag-drawing dahil na-burnout siya. So, habang ginagawa ni Coach Josh Reyes yun, wala nang mareklamo si Coach Tim Con, ibig sabihin approve sa kanya. So, may credit pa rin si Coach Tim Con. Pero syempre, wag natin tatanggalin yung credit doon sa nag-design ng play kay Coach Josh Reyes. Kasi, ibig sabihin, nanonood siyang mabuti at alam niya yung nangyayari. At alam niya yung status ng kada players niya. Kasi mga Lods, hindi porkit kunwari yung isang player mo, alam mong shooter siya ganito. Pero paano kung during that time, hindi siya nag-e-effect? So meron kang gagawing adjustment sa mga plays mo, di ba? Yung status mismo ng player na yon during that time is alam niya kung ano yung nangyayari. Okay? And during that time, maganda yung isip ni ni Scottie Thompson. Kumbaga parang fresh na fresh. Ang galing niyang kumuha ng offensive rebound, ang galing niyang bamasa noong time na yon. Kumbaga yung pagiging role player niya, nagagampanan niya during that time. Kaya siya yung ginawang passer. Kasi yung vision niya napakaganda di ba? So, ito yung yung play niya ni Coach Josh Reyes. So, nandito si Kai Soto. Tapos, ang magi-screen pala si Brownlee. So, nag-go under sila, nag-squeeze out sila, umabang to ng konti. Drop down. Hanggang sa lumabas dito, tuluyan si Kai Soto. So, ito ang nangyari mga Lods na malungkot Ang sabi kasi ng mga tao, dahil napanood nila yung interview ni Coach Tim Con. Hindi ko pa napapanood eh. Pero ang context is, hindi daw yun ang first play, yung kay Newsome. Ang option daw is kay JB at kay Soto. So ngayon, dinidiscredit ngayon nila si Coach Josh Reyes. Kasi, kumbaga, magandang execution na lang daw nila Scottie Thompson, nila Newsome, nila Ramos. Teka lang ang nag-design ng play si Coach Josh Reyes. Yung placement ng player si Coach Josh Reyes. Okay? So, dito lumalabas yung lalim ng fundamentals mo sa basketball. So, sige, magbigay ako example ng konti. May teammate ako dati si Marvin Lee. Napakatalino maglaro ng bata na yun. Maliit lang talaga, pero sobrang talino lumaro nun. So, ngayon, gumawa ng play yung coach namin na siya ang screener. Pagkatapos, lalabas yung isang player namin. So, ngayon nagtaka yung isang player namin, sabi niya, di ba si Marvin na shooter natin, dying seconds yun, kailangan namin makashoot. Quarter yun, kumbaga patapos ng isang quarter. Tumawag kami ng timeout. Sabi ni Marvin Lee, si Marvin Lee mismo sumagot, hindi, may reads naman ako dyan eh. Ibig sabihin, hindi porket screener ako, hindi porket ikaw yung first option, hindi na ako option. Okay? So, ibig sabihin, pag mataas ang pangunawa mo sa basketball at malalim ang fundamentals mo sa basketball, at yung coach mo is talagang tama yung ginagawa, mauunawaan mo na, uy, lahat tayo dito option. Ganon din dito. Hindi nangangulugan na si Chris Newsome na nandito, hindi siya option. Option din siya, di ba? Kaya nga dyan ang placement eh. Kasi alam ni Coach Josh Reyes yan na itong si Newsome kayang tumanggap dito, very athletic, pagka nagbigay ng safety pass, at kaya niyang tumira ng 3 points kahit matatangkad yung kalaban. Kasi jumping 3 points si Newsome eh, di ba? Tapos alam din niya na itong si Dwight Ramos is a good wingman screener. Nakikita ko ngayon kay Coach Tab Baldwin eh. Nagbibigay siya ng screen kay Go. Yung shooter sa Ateneo, di ba? Nakikita ko yan sa mga Gilas nila dati. So, tama yung placement niya. So, ngayon, ang sabi nyo nga, ang first option is si Kai Soto, which is siya naman talaga yung tumakbo. Nabarahan din to kasi nag-squeeze out sila. Sila ang first option.
Pero hindi nangangahulugan na hindi na option tong mga to at broken play na yun. Hindi yung ganun. Dahil dito, sa ganda ng ano nila, ng first and second option nila, kailangan mag-drop down nito. So ngayon, nung umalis to, eto nakatingin pa kay Justin Brownlee kung makikita nyo sa replay. Which is ang ginawa ni Dwight Ramos, nagbigay siya ng screen dyan. Diba? So yung placement ng players na yan, kay Coach Josh Reyes pa rin yan. Kasi kung dadayain nyo yung first and second option namin, magbabayad kayo dito. Di ba? Kasama yun sa plano, pero hindi na kailangan sabihin yun kasi matataas ang fundamentals ng mga players na yan. At alam na nila yan. So wag nating i-discredit yung ginawang play ni Coach Josh Reyes. Itong ginawang play ni Coach Josh Reyes, yung placement ng players niyan, lahat yung delikado. Once na magkaroon ka ng pandaraya sa depensa mo dyan, magkakaroon kayo ng problema. Which is ganun yung nangyari. Dahil sa pag-drop down ng mga bantay nila Dwight Ramos at ni Chris Newsome, dahil sa pag-drop down nito at nakatingin pa to ron, okay, nagkaroon ng surprise screen dito kung saan nalibres yun, no? Ngayon, bakit nag-drop down yung dalawa na to? Kasi kailangan nilang bantayan yung first and second option. So kasama pa rin to sa play ni Coach Josh Reyes. Sana lang mga Lods, wag tayo puro hate. Dahil sa pagiging haters natin, minsan nakakalimutan natin kung paano matuto. So ilang mga Lods, Thank you!